Bagong-bago pa, Nissan Urban Premium. Ang mahal po nung ba na to, 2 milyon. Pero sira kagad ang differential. Naku mga kapatid, ipapaliwanag ko po yan dito po sa episode po na ito. Kaya wag po kayong bibitiw. Panurin nyo po kung paano namin ito troubleshoot ang problema nito at kung ano po ang solusyon sa mga problema ng mga Nissan Urban. Ito na po. No, tinignan mo yung gitna, nabuksan na ba to? Parang may nasabi sa'yo nabuksan na yung differential, hindi pa nabuksan. Yan. Dinala daw po nila sa kasa sir, kaso nilabas lang daw ulit nila kasi nga sobrang mahal daw ng ano. Sobrang mahal. Ano sa kanila. So dinala sa kasa, nilabas lang ulit. Pero ang ang init pinaandar mo lang ng ganito tayo nagpaandar kanina. Ang init na. Tapos nangangamo yung preno. Doon muna tayo sa preno. Mga kapatid, ito ang problema, maugong yung differential daw. Kasi siyempre, pag umilalim ka, maingay. Kaya lang, since dito, stock up yung preno, although umiikot naman siya, pero ito sobrang init Hindi mo talaga mahawakan. Kaya mo bang hawakan? Hindi po sir. Hindi kaya? O yun, tignan muna natin bakit ito nag-i-stack up. Kasi pwedeng yun din ang mag-cause nung ingay, nung ugong. Pag naayos na natin yung problema dito sa preno, kabit mo ulit yung gulong, paikutin ulit natin. Step by step tayo mag-troubleshoot dito. Bagong-bago pa tong Urban na to. Ilan na ba tinakbo nito? Tingnan natin. Nasaan ang susi? Ang tinakbo, 78,676 ang tinakbo niya. Pero, uugong na ba kagad ng ganun lang yung differential bearings ito? Yung spider gear, yung pinion gear, yung pinion bearing. So, ayusin muna natin dito. Hintayin lang natin. Makita natin kung ano yung problema, bakit ganito na nasusunog or sobrang init ng drum mo, hindi mo talaga mahawakan. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Mainit pa rin Ayun. Kitang-kita sumasaya dito Ayan kita mo yung makintab na to Dito sumasayad. Ayan, doon sa kabila. Meron din ba? Meron din. So habang umiikot, sumasayad to na parang namemreno. Ayan tingnan mo Sunog Nakadikit siya. Hindi nga lang siya halos pumipreno kasi yung pinakagitna lang. Makikita ba, Glenn? Tingnan mo nga. Ito. Ito yan. Nakasayad sa brake drum. Yan, tingnan mo, iba yung kulay niya Ito ngayon. Kailangan pa-repace yan. Tapos ito, sunog na to Yan, sunog Kita mo? Teka muna. Pero ito talaga dapat mai-repace. Sira talaga yan. No? Ngayon, i-test lang muna natin, ilayo natin to, i-adjust mo pa ganon. Ilayo natin yung hindi siya sasayad sa brake drum talaga. Tapos paandarin natin. Pag galing ang tong kasa, di ba? Magkano daw sinisingil? 300 lang naman daw sir. 300,000? Sobrang naman yung buong differential? Hindi, yun diagnose na po kasi set to. O yun nga yung differential. 300,000 daw? Opo. Sabi niya? Grabe naman yung differential palitan ko ng surplus to, kuha ko kay Sir Ariel Sonorio. Mahal na siguro yung yung 50,000 kapag talagang original yung mabibili natin. Pero ito, talagang magre-repace tayo dito. Kasi sumasayad na kaagad yung lining Yan. Sige, lakihan mo na. Sige, damihan mo. Sige. Sige pa. Okay. Alam nyo, yan naman, auto-adjust naman yan Habang inaapakan mo yung preno, kusang nag-a-adjust yan. So, totoo lang ngayon, sige, balik mo yan. Tapos, paandarin natin. Kasi lalabas yung MUX patapos na po yun, nagpalit po kami ng clutch niyan. Ni-repace din yung flywheel. Sige, balik mo ngayon ng gulong. Tapos, testingin natin kung mawawala yung ugong. Pero kung meron pa rin, hindi naman dapat umabot ng 300,000 yung magagastos. Siyempre siguro sa bago yon, ganun talaga presyuhan sa kasa. Meron na po tayong mabibili ng mga surplus po na ganyan ng mga differential. Okay, kinabit na muna natin yung gulong. Check muna natin ngayon kung meron pa talagang ugong. Pag meron pa ring ugong,
Eh doon na talaga sa differential yan, worth 300,000 pesos daw sa kasa. Pero ngayon, inilayo natin yung brake lining. Sige. Sige. Patayin mo yung music mo. Dumadagdag sa ingay. Sige. Meron pa rin. RJ, patayin mo muna. RJ, pakinggan mo doon sa may propeller. Sa may cross joint, saka sa propeller. RJ, ito yung mic ko. Idikit mo doon sa parting maingay. Saka doon sa hindi maingay, ha? Sige. Mga kapatid, napanood nyo po yung ginawa nating pagdadiagnose ng problema nitong Nissan Premium na urban po na to, na NB350. Pag Premium, original po talaga to, galing po sa Japan, hindi po galing ng Thailand. Okay, nakita nyo, napanood nyo kung gaano kaingay yung ugong ng differential nito. Gumagaralgal at umuugong pa. Ngayon mga kapatid, hindi lamang ngayon kami gagawa nito, meron na kaming ginawa nung mga nauna pa rito, na talagang ang unang bumibigay po dito sa mga NB350 na yan ay yung kanilang mga differential, umuugong. Ngayon, kapag umuugong na at ginamit-gamit mo pa, kasi yung ugong senyalis po yun, nasira yung bearing doon sa pinion gear at sa ring gear. Pag sira yung bearing doon sa pinion gear, magkakaroon ngayon ng clearance yung pagdidikit ng dalawang gear na yan, yung pinion saka yung ring gear. Eh ginamit mo pa ng ginamit, ayan na, masisira ngayon, lalong lalaki yung espasyo, yung clearance nung dalawang gear na yan at gagaralgal na po yan. So yan ang nagiging problema nitong mga Nissan Urban po na yan. Pero itong Nissan Urban po na to, pag-usapan natin, bakit ba siya nagkaroon ng problema? Samantalang ito ay modelo pa, 2022 model, at hindi pa naman talaga tapos yung kanyang warranty kung titignan ko yung kanyang plate number. Kasi ngayon ay August pa lang, 0 kasi ang ending nito. So, pasok pa talaga to kung tutusin. Kaya lang, kung hindi ka naman talaga nagpapa-service sa kasa, religiously, doon ka nagpapa-change oil, no, para hindi ma-void yung warranty mo, sana ay mapapalitan pa to ng differential diyan sa kasa. Kasi po mga kapatid, ang presyo po ng differential sa kasa, ayon din po doon sa mekaniko ko, na nakausap din yung driver na nagdala nito, 300,000 do po yung hinihingi ng kasa, para palitan po yung differential po nito, yung isang buong assembly. Meron na rin naman, ginawa na rin namin yung kanilang differential na hindi nga sila nagpapa-maintain kasi sa kasa, kaya ang nangyari ay inayos na lang namin, merong pinalitan ko ng buong differential galing sa lumang Nissan, meron din naman pinalitan namin yung bungo, galing din sa ibang model ng Nissan. Yun ang maganda rito mga kapatid eh. Kahit lumang modelo ng Nissan, ay pwede naming gamitin ang pyesa dito sa differential. Kaya lang, may magbabago. At yung magbabago na yon, yun din ang magiging dahilan para wag nang masira ulit yung differential nitong mga NB350 po na ito. Kasi mga kapatid, alam nyo ito po ay high speed. Ang ratio po ng differential nito ay 1037, 3.7. High speed. Kaya pala mabibilis itong mga Nissan Urban na to. High speed siya. 1037, 3.7. Paano ba kinukompute yung ratio? 37 divided by 10, 3.7 yung kanyang ratio. High speed yun. Pero, ito matindi. High speed siya. Ang laki-laki. Tingnan nyo, ang laki po niya, no? Dito nyo silipin, no? Dito, Glenn. Ang laki po nito. Mas malaki pa nga ito doon sa dati kong Grandia. Pero ito na. High speed siya, pero ginawang cargo. Ito, tingnan nyo. Oh, ingay. Ayan. O, tingnan nyo mga kapatid. Ito po kasi ay ginawang cargo. Inalis ang mga upuan nito. Ayan. At ito ay kinakargahan, posible, ng mga kargadang mabigat. Eh, syempre, sa laki na nga nitong built nitong van na to, tapos high speed pa, 3.7, pero ang engine nito ay 2.5 lang din po.
2.5 liter na diesel engine, CRDI. Katulad din ng mga passenger na mas maliit dito, parehas po sila ng engine. Ngayon mga kapatid, ang nakita kong problema dito ay iyon. Biro mo, high speed ka, tapos ginawa mong pangkargada, puwersado po ang differential nito. Palibasa, malakas ang makina, no? CRDI, alam nyo naman po yung makina ng Nissan, yung mga ganito, itong YD25 na engine na yan, talagang iabante ka ng malakas niyan, yung engine na yan, yung YD25 na yan. Pero, ang magsasuffer dyan ay yung differential. Kaya nga po, nakita nyo, doon sa testing namin, si RJ, pinailalim ko, at ipinatuto ko, ito, halimbawa, ito yung differential, no? Ipinatuto ko dito, yung microphone na ginagamit ko, umugong ng malakas at may garalgal pa. Oh. Kasi sira na po yung bearing na nandito. Ito kasi yung pinion eh. Ayan, yung mahaba na yan, yung pinion, at ito naman yung ring gear. Ito. Yung ring gear na yan, saka yung pinion, pagka yan ay nagbago ng clearance, uugong yan. At kapag ginamit mo ng ginamit yan, papunta na yan sa paggaralgal dahil lalong lumalaki yung clearance. So yan ngayon, yung problema nitong mga Nissan Urban na yan. Ngayon, balik tayo rito mga kapatid. Ito kasi automatic transmission. Sa automatic transmission, 3.7 talaga yung ratio niya, mabilis. Pero yung manual transmission, yun po ay naka 4.1. So kakausapin ko po yung may-ari nito. Kung aayusin po talaga natin to, palibasa ito ay ginagamit mo naman na pang negosyo, ginagamit mong pangkargada, palitan na natin ang ratio nito. Huwag ka na doon sa high speed na 3.7. Dito ka na ngayon sa ilalagay naming ratio na 835, 4.3. Medyo mag-low speed ka kasi kailangan mo talaga ng power dahil ginagamit mo siyang pangkargada. Kung saan namin kukunin yung differential na yon, yun po ay galing sa mga Nissan Cavstar. Pero napakahirap pong hanapin yun. Bihirang-bihira lang po yun. At yung mga pyesa po na yon, napakatitibay po yan. Hindi katulad yung pyesa nitong mga Nissan Urban. Idamay mo na yung mga passenger na Urban kasi parehas lang po sila ng differential. Parehas yung yari nila. Kaya nga yung mga 2022 model na mga lumabas na ganito, talagang iyan ang kanilang mga problema. Yung Grandia ko na naibenta ko na, hindi yun nagka-problema. Tumakbo rin po yun ng 110,000 kilometers pero hindi ako nagka-problema sa differential. Hindi umugong ang differential doon. Ito po ang tinakbo lang. 76,000 o 78,000 lang po ang tinakbo nito, mga kapatid. Pero wala na, umugong na ang kanyang differential. Kaso, wala na yung warranty. Kahit na may natitira pang halos 2 buwan na warranty po sana ito. Kaya po mga kapatid, hindi rin masama na magpa-service kayo sa kasa kung talagang ginagamit nyo naman na pang negosyo ang inyong sasakyan. Kasi meron kang kahit paano security doon or meron kang nga yung warranty doon na kung sakaling masira itong sasakyan mo, ay merong sasagot na kasa. Kaya lang siyempre, 3 years or 100,000 kilometers, hanggang doon lang yung warranty mo. Pero meron nga silang mga bagong ginagawa dyan, yung ini-extend yung warranty, magbabayad ka lang din ng premium sa kanila. So, ganun po mga kapatid. Kaya nasira ang differential nito ay dahil doon sa ginawang pangkargada, itong high speed na differential, 3.7, nahirapan ang differential, kaya bumigay. Yan po ang aking opinion dito. Pero mga kapatid, marami na po kaming ginawang ganito. At karamihan nga po ay mga UB Express, yung mga Nissan Urban na ginawa namin. Mabigat din po ang kargada nun. At yung mga UB Express po na yan, naka 4.1 po ang differential nun. High speed pa rin yun. Kaya kung gagamitin mo na pang negosyo, gagamitin mo na pang kargada, dapat palitan mo ang differential mo. Kung sakaling masisira yan, huwag mo nang ibalik doon sa original. Palitan mo na yan ng 4.3 para maging low speed siya, para mas malakas at mas matibay. Kasi yung pyesa noon ay hindi na talaga yung pyesang nakakabit dito sa bago mong Nissan Urban. Iyon ay pyesa na nung lumang Nissan na talagang matibay, subok na at matatag. Dahil sa tayo po ay mayroong mga matatalik na kaibigan, sanggan dikit natin, diyan sa Blooming Treat. Si Sir Ariel Sonorio, napakabait po niyan. Halos lahat po ng itinuro ko na may kailangan ng mga pyesa, ng mga surplus diyan sa Blooming Treat, puntahan nyo lang po si Sir Ariel Sonorio. Tapat na tao, hindi ka talaga lolokohin. Kung may problema yung nakuha nyo, isoli nyo lang, papalitan niya po yan. Ang mga piyesang ginagamit ko sa mga differential, yan po ay kinukuha ko kay Sir Ariel Sonorio, Genome Auto Supply, diyan po sa Santa Cruz sa may Laguna Street. At nandoon ang kanyang katandem na si Nick.
Okay mga kapatid, itong mga piyesang kukunin natin dito, Sir Ariel Sonorio, i-ready mo na yan at ipadala mo na sa akin dito sa Antipolo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po, paki-share, paki-like at paki-subscribe po ang aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.